Si Julie Pearl Apostol Postigo o mas kilala bilang Julie Vega ang pinakamagandang mukha sa showbiz during nung kapanahunan niya. Actually, hanggang ngayon po ibang klase po yung aura ng mukha. Sabi nga po nung aming Lola Fe, no? Pinakamagandang mukha sa showbiz yan kasi very natural yung mata pa lang niya. Sapat na para humakot ng napakaraming tagahanga. Perfect face. Pag sinabi mong perfect face, walang kapintasan ng mukha. Perpektong mukha talaga. Pero yung kanya pong kamatayan nababalot po ng maraming kontrobersya. Like for example, sinasabi nila nagpapayat daw dahil medyo chubby daw siya nung araw. Pero sabi naman ng iba, meron din daw siyang mga tawag dito, yung mga issues like napagod sa trabaho, tapos parang pinagsabay yung trabaho, yung pag-aaral. Pero ang pinaka controversial na dahilan ay yung sila ay mag-shooting sa isang lugar sa Bulacan ng pelikulang Loving Leor's Helen na itinanghal sa mga sinihan noong taong 1985. Okay, taon din yan na kung saan pumanaw ang noon ay 16 na taong gulang lamang na si Miss Julie Vega. Si Julie Vega po ay pinanganak noong May 21, 1968. At bata pa lang po ito, kinakitaan na po ito ng hilig sa pagsayaw, pag-awit at higit sa lahat sa kanyang pag-arte. Kaya to make the long story short, alam niyo po ang kwento ni Miss Julie Vega. Napanood niyo malamang yung kay Miss Nadia Montenegro na pinagbidahan ni Nadia Montenegro na biography ni Julie Vega na nandito po naman sa YouTube. Nakasama po sa pelikula si Miss Belia Flores at saka si Miss Alicia Alonso, no? Yan po mga co-stars niya doon. Si Julie Vega po, ang masasabi po nating yung impact po niya, ang lakas. Kahit hindi ko po siya inabot, no? Sapat na po yung mga napapanood ko dito para masabing talaga naman, iba ang impact ng artistang ito. Nakagawa rin siya ng kanyang sariling long-playing album. Alam po niyo yung plaka, pinamagatang First Love. Included po sa plakang yan ang kanyang hit single na Somewhere in My Past, So Impatient, at Only a Dream. At marami pang iba. Pero ang pinaka-tumatak sa mga Pilipino ay ang installment, no? 2 installment na pelikulang Angelita. Ito po yung ang mga mata ni Angelita na nagsilbing vehicle niya para sa kanyang pagsikat dito sa daigdig ng showbiz sa Pilipinas noong 1978. Yan po yan, ang mga mata ni Angelita, na sinundan naman po ng panibagong Angelita series, yung Angelita, Ako ang Iyong Ina with the late Miss Susan Roses. Okay? So, ang mga pelikula po ni Julie Vega ay spectacular. Masasabi po natin, talaga po namang ito po ay laging, maski sa tagal na ng panahon, hinahanap pa rin sa YouTube. Nandyan po yung Iiyak Ka Rin. No? Nandyan po yung Daddy's Little Girls yata po yun, no? Tapos yung ano pa ba ibang pelikula niya? Yun nga po, nasabi ko na The Life Story of Julie Vega with Miss Nadia Montenegro. Siya yung bida roon. Tapos yung kasama niya si Fernando po, Totoy Bato. Siyempre, ninong po niya si FPJ. Okay. Pero sa lahat po ng ito, no? Meron pong mga haka-haka. Kasi medyo pag-uusapan natin dito mga supernatural na nangyari sa kanya nang mag-shooting siya ng isa sa episode ng Loving Leor's Helen. Ang pamagat ng episode ni Miss Julie ay Sa Akin ang Walang Diyos. Okay. Dito po, kung napanood po ninyo yung Exorcist ni Miss Linda Blair, which I'm excited na mapanood uli yung part 2 nun, no? This coming year po yata, hindi ko po alam. Pero yung gumanap na nanay ni Linda Blair doon, kasali pa rin dito sa susunod na installment. Okay. Saan na ba tayo? Ayun, parang may pagka Linda Blair yung kanyang
role. Ne? Yung siya po ay naposes. Pero kahit naposes, perfect face pa rin. Kung panoorin niyo sa YouTube, ang ganda talaga niya. Sabi ko, wow, walang kasing ganda nga. Perfect eh, no? At kasama niya roon siyempre si Miss Connie Reyes na is ring born again. Kapatid na Miss Connie Reyes, kamusta po kayo? At yun, at iba pa. Siyempre, ang yumaong kapatid din natin sa Panginoon na si Miss Helen Vela. Yes, producer po doon. At kasali rin siya doon sa pelikula bilang narrator. Ano po? Kaya nga po, Loving Yours, Helen. At naging maganda po ito dahil ito po ang kauna-unahang pagkakataon na si Miss Julie ay gumanap na parang poses. And then, pagkatapos daw po mag-shooting ng pelikulang ito, ayon na rin sa kanyang mother, doon nagsimula yung kanyang pagkakasakit. At yun na nga raw po, on and off na raw po sa hospital ang late young actress na at the same time gumagawa pa rin ng kanyang soap. Huwag natin kalilimutan yung Annalisa during that time. No? At si Miss Julie po ay isang relihiyosa. At ang sabi po ng isang report, no, pagka mahal na araw daw, hindi raw ito kumakain ng karne at nagbabasa lang siya ng pasyong mahal. Bibihira po sa mga kabataan ngayon. Buti kung alam nila yan, di po ba? Pero si Miss Julie, talaga pong isa siyang ehemplo para sa mga kabataan. 16 years old and yet napaka-matured ng isip. So, siya po ay reliyosa. Pero nagkaroon po siya ng mga sakit right after ng shooting daw nito. At ang sabi po nila, doon daw po sa kanilang pinag-shootingan, isang place nga po rin sa Bulacan, no? Diyan daw po nagsimula yung pagtamlay at pagkakasakit ng late young actress. So tayo po, naniniwala po tayo, may mga engkanto pong talaga. Pero alam po ninyo, si Miss Julie Vega ay isa pong nagmamahal sa Panginoong Hesukristo. Ako naniniwala po ko protected siya. No? Kasi sabi ng Bible, sino man tatawag sa pangalan ng Panginoon ay, maliligtas, hindi ba? So tumatawag siya kay Jesus. Naniniwala ako doon. Pero, siyempre, mga haka-haka ng mga reporters, during that time, lalo na, dekada 80, wala pa tayo pare-pareho noon, maganda po yung kanyang istorya. Pero ang masasabi ko lang po, since naglabas naman po ng libro, si Miss Julie Vega, siyempre meron pong author yung aklat na yon. Pinabulaanan po yan ng kanyang parents. Sabi niya, talagang nagkasakit siya ng isang malubhang sakit na rare. Ang tawag MS something like yung parang demyelin sheath, something like that. Paki-search na lang po yun. Yun po ang naging cause. Na-paralyze po siya. So, aside from that, meron din daw mga ibang mga supernatural na nangyayari according sa mother ni Miss Julie at marami pang iba. Pero, walang tatalo dito sa speculation tungkol doon sa bahay na pinag-shootingan po nila. Dito nga po sa Bulacan. Kayo po, ano po ang tingin po ninyo? Ano po ba ang nangyari sa napakagandang artistang ito? Bakit napaka-aga niyang pumanaw? Okay? Napakalakas po kasi yung ibang mas bata pa po sa akin. Nakita po nila, minsan lang, agad marami nang nanunood. Iba yung hatak niya, maski patay na po siya. Para pong nangyari yan kay Janis Joplin. Si Janis Joplin, namatay po siya 27 years old. Isa po siyang singer sa Amerika. Pero ang sabi ng kanyang kapatid na mas bata, mas naging popular ang ate ko nung namatay siya. Alam niyo, parang ganyan na nangyari kay Miss Julie Vega. Lalo na si Julie Vega, ang ganda ng mukha, perfect face, no? Kaya naniniwala po talaga ako na yung kanyang pagkamatay po, naniniwala ako, isang sakit lang po ito. Marami lang po talagang speculations na, uy, ganito, uy, ganyan. Tandaan niyo, sabi ng Bible, anyone na tatawag sa aking pangalan ay maliligtas. Okay? At si Julie, mahal na mahal niya si Lord Jesus. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this wonderful video, share the love of Jesus. Thank you mga ka-nostalgia at mga ka-throwback.
Kay Jesus lahat ng papuri. Thank you.